for him to come home earlier, di ba, sa iyo, na excited siya, rather than go to his friends. It's better be proactive than reactive. Kasi pag reactive natin, di ba, paliwanag mo, paliwanag mo. Hirapan ako eh. Okay, ganito. May ballpen ba kayo dyan? Ano ba? Pero, di ba, tama yun. Di ba, yung kasi when you're being reactive, ano ka na lang sinasakyan mo na lang di ba? Yung reaction mo o yung mga kilos mo ay nakadepende sa kung ano yung ginagawa niya. Which I think ito na Ito ka ngayon di ba? When you say kasi proactive, pwedeng gagawa mo ng paraan, di ba? Para hindi ka na mapunta doon sa punto na kung saan magre-react ka na lang na magre-react. Yes. Tanggapin mo na lang. So, kapag may napapansin kang problema, proactive, mag-i-initiate ka na. Ano bang meron? Ano bang magre-reassess ka na pwedeng ganyan? Magluto kaya ako ng sinigang ngayon at i-text ko siya. Uwi ka maaga may sinigang sa batay kumain. I think yan yung lagi niya din pinupoint out sa akin. To be honest, hindi talaga ako marunong magluto. So I guess yan ang kailangan ko. You've been together for 8 years. Alam na naman Di ba? Alam mo, kung hindi mo, yung hindi ka marunong magluto, nag-asawa ka, okay yan Di ba? Alam mo, eto sa lahat ng lalaki na nakikinig sa atin, pag sinabi niyo sa jowa niyo, kahit hindi ka marunong magluto balang araw, okay lang sa akin, sinungaling kayo. Sinungaling kayo. Pag nagsama kayo ng asawa mo sa isang bahay at hindi ka marunong magluto, it will matter big time. It will matter. Kasi, ang sa aming dalawa kasi, yun ang hilig niya, magluto. wala na siguro may tagaluto kayo. Diba? Ayun na nga, kasi nga, ako talaga, pagising ko talaga, everything is prepared, nakakain na lang ako. Kasi nga, yun talaga yung gusto niyang gawin. Ate, amo ako, iwanan kita talaga. Pag ako lalaki, sorry pasensya ka na. Kasi ate, yung tinamad ka, yung siya nag-effort, okay lang yun pero yung hindi ka nag-effort para matutunan, ibang usapan yun Diba? Ibang usapan yung hindi ka nag-effort. At yun ka exactly. Kaya naman pala ba't naman uuwi yan ate? Diba? Sarili pa niya sikap yung kanyang kakainin, hindi mag-Jollibee na lang sa kanto yan. Sabagay, tama ka naman. Ano ko naman yan. Bago pa tumawag dito, Jess, alam mo na yan ang mali sa'yo. Hindi ko na kasi kailangan na lagi ko kasing sobrang busy talaga ako at siya yung hindi. Alam mo yun, yung siya kasi yung may time. Ate, andun na tayo. But I guess you can find at least one or two meals every week. Diba? Pag mo sabi sa akin sa 7 araw ba kung kwentahan kita ng ilang oras meron sa linggo, akabsado ko yan. May networking ako, alam ko yan. Spill ko yan. Diba? Ibig sabihin nito, Jessa, hindi mo in-effortan na matuto man lang 1 or 2 meal, di ba? Yung ganito, kaya check yung logic nito. Marami akong kilala nag-office, di ba? Nakain nilang planchahin yung sarili nilang damit. Meron silang kasambahay na kayang planchahin yung damit, but ayaw nila. They want his wife, to press yung damit para sa kanya. Why? Because he is so proud wearing yung damit na asawa niya ang nagplancha. Okay. Ayaw niya ipagawa sa iba. It's not about wearing yung naplanchang damit. It's the thought that went behind it. It's not about the sinigang When a father and son, di ba, they go out to fish, they're not actually there for fishing. Kasi pwede sila mabili sa kanto Actually. They're there to spend time together. Bonding Yun, di ba? When he wants to, at least ate, makatikim ng niluto, di ba, ng sinigang or ano man pwede mo luto, kahit nalaki mo lang yan ate, di ba, it's the effort that went with it. Kung hindi mo ina-effortan, kahit ako hatid ako sa tropa ko, mag-iinom na lang kami. Ba't ako uuwi? Hindi naman talaga siya nagdi-dinner sa bahay kasi dinner time sa labas talaga yun. Stupid ka sa katwiran mo. So hindi ka magluluto dahil hindi siya nag-effort? Nag-effort ako. Alam mo, nagluluto ako. Ganito Jessa, ganito Alright. I want you to be honest Nag-away kayo, di ba mo siya last stress, tama? Kung may lutong ulam, nag-away kaya kayo? Seryosong tanong to Kung may lutong ulam, nag-away kaya kayo? Hindi, bakit? Kakain siya Magkukwentuhan kayo Tama? Hindi, ang nangyari, pag-uwi siya. Ang nangyari, pag uuwi siya, lagi siyang may pasalubong sa akin. Buti Kasi pa siya, parang yun yung way niya para at least yung galit ko, hindi masyadong yun talaga yung niya. Okay. Siya yung laging may dalang pagkain pag uuwi. Ang sinasabi ko ate,
Kung nagluto ka ng pagkain noon, if it's been a culture sa inyong dalawa that you prepare something for your husband, di ba, mamiminimize yung friction. And most likely, he'll come home earlier. Kasi imagine mo natin, sa ating usapan ngayon, di ba, it's very clear he is thoughtful. Tama? Yes. And he will appreciate thoughtfulness. Pag nagluto ka uwi, mas maaga yan. Jess, naintindihan natin, baka nga, career-woman ka, may business ka, nagtrabaho ka, nag-gets mo yung punto, di ba? Baka nga, di ba, sobrang busy ka, but then again, you have to make time for your husband. I mean, nagpakasal ka kasi, nag-asawa ka eh. It comes along with it eh. Di ba? Nag-gets mo yung punto? Oo, nagets ko naman. Nagets ko yung alam ko naman yun eh. Okay, natapos na ako. Ikaw na, next ka na. Pero hindi, bukod sa mga luto-luto, gusto ko malaman, bukod sa mga luto, kasi pwedeng, alam mo yun, pwedeng hindi lang naman din yan eh. Bukod sa luto, wala na bang parang ganyan yung issue. Pero hindi, it's not about kung nagluluto ka o hindi. Wala na bang ibang Wala na. Actually, ever since, yun lang naman ang issue naming dalawa, yung pag-iinom. Wala na kaming ibang pinag-aawayan. Yun lang. Hindi sa kanya yung Ay, sa'yo. wait lang, umintulo ko. Bakit? Totoo yan? Oo, promise. Yes, ha? Oo, totoo. Totoo? Not because he's not telling you na gusto niya ng luto mo, hindi ka gagalaw. Not because he's not telling you na gusto niya yon, hindi issue yon. You were so, di ba, nag-relax ka na eh. Well, nakasanayan na, no? So dahil wala siyang sinabi, hindi kasi nagreklamo si Mister eh. Gusto niya na. Ate ganito naintindihan ka namin, Jessa, nasaktan ka. Alright? And on behalf of your husband, ako na humihingi ng tawad sa'yo. If you feel bad about, di ba, pinabarangay mo Mister mo, you did the right thing. Di ba? Dapat nga pinakulong pa yun one day eh. Sinaktan ka eh, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, ate, is that pag bumalik na siya, alright? Pag naayos na, pag yung routine na nagbalik sa dating routine, ano ang i-improve mo? If you are combative, if you wrestle with the idea na kailangan mong effortan yung mister mo, di ba, to at least promote yung peaceful, di ba, na samahan ninyo, di mag-aaway din kayo ulit. You go back to the same routine. Ano yun? Di walay. Ngangi. Correct. Kasi ang point, may kailangang baguhin, may kailangang i-improve, may kailangang i-adjust. Yun eh. Now, kung ang dati, kaya nga tayo nag-uusap kasi nahihirapan ka naman, Jessa. So, mas magandang naririnig natin na sa part mo manggagaling yung adjustment and kung ano man yan, di ba? Pero if you will keep on telling us na ang problema lang naman ever since ay yung pag-inom-inom niya eh. So, ang dating, okay, kung babalik tayo, sabi ni Papa Jackson, maging okay kayo. So, si kuya lang din yung kailangan mag-adjust, yun ba yun? Kailangan lang ba niya umuwi ng mas maaga? Kailangan lang ba niyang i-lessen yung time niya sa mga barkada niya? Pero babalik nga tayo dun sa give him time, give him reasons. Diba? If not reasons, kahit isa lang reason. Diba? Para mag-spend siya ng time sa'yo. So, ibig sabihin, to put it short, ikaw yung mag-adjust. Kasi ikaw naman nahihirapan eh. Hindi siya nahihirapan, okay siya eh. Nasaktan lang siya kaya nasa nagreklamo eh. Of course not, Papa Jack. That was so unfair. Papa Jackson po. Ay, Papa Jackson, sorry. Kasi yun yung malinaw na okay, may si kuya, ito yung problema niya, no. Alam mo kung ano nakakainis dito kay Chico? Ano? Jess, alam mo ano? Eto, nag-uusap tayo. Pero hindi ka namin maringgan at maramdaman na nagkukumit ka na, opo, gagawin ko na, wala eh. Hindi ka namin narinig mag-commit eh. Ang ano ko kasi, ang problema ko ngayon, willing na akong i-accept siya. Alam niyo yung parang I will do my best. Ang pinoproblema ko ngayon kasi nga nakapagitan na kasi ako dito sa family ko, which is alam ko na kahit naman madaling sabihin. Ate, I know that, 'di ba, big factor yung family mo, but you are married, 'di ba? You are another, 'di ba, entity, separate kayo. Your decision and your husband, 'di ba, is the final decision kasi mag-asawa kayo eh.
Mag-asawa kayo. Desisyon nyo yan. Your family will be or might be disappointed but it's your decision. Kayong dalawa kasi mag-asawa kayo. You are going to disappoint people. Maybe you are going to, di ba, to make people happier pag nagbalikan kayo, di ba, or what not. Pero ate, magbabalikan kayo niya kasi gusto nyo. Sure ako magbabalikan kayo niyan. Mag-asawa kayo eh. Nag-uusap na kayo kahapon. Magbabalikan kayo niyan. Di ba? Kung yun lang ang iniisip mo ate, madali important yan, very minor yung problem na yan. Yung problema ang iniisip mo ngayon ate, yan ang effect lang nung nangyari. Na kung wala kang mabaguhin, mangyayari ulit yan. May eksena ulit. Diba? Long term yung iniisip ng solusyon natin. Magluto ka. Diba? Tapos pag ano, tapos ipatong mo sa katawan mo para pag niya, nakahain ka sa lamesa. Kainin ka niya pag ano. I mean, dalawa lang kayo sa buhay. Ano ka ba? Nagets mo yung punto natin? Yes. Ate, ganito ano. Sa lahat ng lalaki babae nakikinig ha. I want you to remember this. Okay? Huwag niyong kalilimutan, di ba, na kung bakit kayo may relasyon ay dahil alipin ng alindog mo si kuya. Period. Kaya kayo naging magjowa kasi alipin siya ng alindog mo. Huwag mong kalilimutan na pwede mong gamitin yung charm mo anytime mo gustuhin. But sometimes you refuse to do so. Tama, Jess, ha? Tama? Oo. Oh. Eh, bala eh. Gamitin mo alindog mo. Anong tawagan nyo? Secret. Baka nakikinig. Laging nakikinig sa Ate, kung nakikinig yan, malamang kilala niya ikaw yan. Asawa ka niya eh. Kaya nga. Tawagan nyo. Pumili ka. Babsi. First, ano na? B. Bagsi. Babsi. Sige. Babsi. Baboy. Sige. Sige. Kayo muna dyan ha. Magcha-charge lang ako. Nagtampo. Magcha-charge muna ako. Ate. Cute nga natawagan nyo eh. Ayun, Babsi, uwi ka na. Nag-shave ako. I'm not kidding. Mag-asawa kayo. Diba, the world is yours to explore. Uwi ka na, diba? Nilubog ko sa ligo, sinigang, kainin mo lahat. Hindi ako mag-asawa kayong dalawa. For crying out loud, ate. If there is someone who knows, diba, this guy's weakness, sino ba? Di ikaw? Pero hindi wala ka, di ba? Medyo you wrestle with the idea. Ano ba yan, Ning? Alam mo, ganito, Jessa. Aminin natin, ma-pride kang tao. Nararamdaman ko yan sa'yo. Alright? Yes. Tama ako mali? Tama. Kasi kanina ko, Chico, yung pagkakasabi niya ng ako na nga nag-reach out big deal sa kanya. Ano kung ikaw nag-reach out? Sawa mo naman, may namatay ba? Pag nag-reach out ka, wala naman eh. Alam naman natin, kung tonight, nag-tricycle ka, pinuntahan mo siya, magbati kayo eh. Tama mali? Ay kasi ang Lakasan mo. ang pinopoint ko kasi doon, yung time naman na to, ako naman yung nasaktan. Yun naman yung issue naman kasi dito, yung nangyari about that night. Ate, alright. It does not matter, di ba, who is at fault right now. But there's one goal. The goal is to fix it. Yun na, actually, yun talaga yung purpose ko. Gusto ko na kasi gusto ko pag magkakaaway kami, ayaw ko nang pahabain. O, di pupunta ka na sa kanya. Ganito, turuan kita, ate, ha? Nasaktan ka, di ba? Nasuntok ka, nabalibag ka, nasakal ka, ano ba? Tama? Sampal, di ba? Gusto mong gumante. Seryoso, gusto mong gumante. Oo. Pauwiin mo, hubaran mo damit. Pag medyo ando na, sapakin mo. Gantihan mo. Hindi, mga panggasorya, yung mag-asawa, may mag-asawa ba sa buhat? Wala na. Alam nyo to. Ang mga mag-asawa, they have weird ways of trying to make up. Tama. Lahat na magjowa, meron silang weird na paraan. May kilala akong magjowa para magbati kakain together. As in food trip buffet. That's their way of trying to settle things up. Kay Chico. Meron akong mag-asawa, they make love in the car. Like, doon sila, that's the only place to do it for them. Magbabati sila. May kilala akong mag-asawa na pag nagbati sila, magiinom together. Di ba? It does not matter kung sino nagkamali. Doon nila pag-uusapan. Now tell me, Jessa, what's your common ground? Kain. Oh,
Ayayin mo kumain. Tapos mag-usap kayong dalawa pag kumakain. Lahat ng mag-asawa mo, lahat ng mag-jowa, you will always have your common ground. Kasi kung wala, maghiwalay na kayo. Wala kayong common ground, bakit pa kayo mag-jowa? Kain, anong putahe? Ang bawat isa? Paborito niya kasi mga isda, fish, seafood. Oh, Tilapia. Pwede. taho. Diba? Seafood. Yun ang favorite ko. Yun ang favorite ko. So, Jessa, real talk ha? Kung tonight nag-taxi ka, nagpunta ka sa kanya, bati na kayo, di ba? Oo. Pati yung pagawin. Wala siya sa bahay eh. Buntahan mo, lambingin mo. Di ba? Kung ang magiging usapan natin, ako yung nasaktan eh. Di mag-pray tayo na tumawag si kuya sa amin, tapos sabihan namin siya. Hindi, kakausap namin eh. Nag-PM siya ngayon, narinig ko, nag-twing, gumanon yung phone mo. Sino yan? Wala. Di ba tao eh? Siya yan? Hindi. Sino? Wala lang. Kaibigan ko lang. Lalaki o babae? Babae. Tinatanong kung may kasama daw ako dito sa bahay. Kasi nga, nag-worry sila. Mag-isa lang ako dito. Ilang araw na. Sabi mo kausap mo yung dalawang cute na DJs. Ano? Okay, next topic. Nabingi siya sa part na yun, brother. Bullshit ako dun. Punta mo na siya, bati na kayo. Alam, may gusto pa akong itanong. May mga worries pa ako. Pero gusto ko nang tanggalin yung lahat ng worries. Sige, ma'am, pwede ba lakasan mo po? Dikit mo sa labi. Sabi ko, meron akong mga worries. Ano po yun, ma'am? Pero dahil nga sa sinabi mo, sige, hindi na lang. Ano muna yun? Baka kasi valid. Yung mga worries ko, baka maulit. Sige, mag-exert ako ng effort. I can do that. Sa totoo lang, We can never predict the future. Kasi pag sinabi, paano pag naulit? Kasi sasagutin lang kita na paano pag hindi? Yun na nga eh. Pareho lang ka ng hula, di ba? So, your guess is as good as mine. So, huwag natin pag-usapan yung mga bagay na hindi nangyari. Gets mo? Okay? Pero pag naulit, sagutin ko lang, hindi, hiwalayan mo na, pakulong mo. Paano pag mas malala, di ba? Okay, Pakulong mo nga. Pero kaya nga natin mag-usap kayo eh. Kasi it's the perfect moment to tell each other, wag mo na ulitin ha. Diba kasi may nagawa siya, diba? And you will ask him, wag mo na ulitin, tama? I'm sure, at the same time, he will ask you, wag mo na rin ulitin yung ginawa mo kasi kaya ako nagawa ito. Ganun yan eh, tama mali? O di hindi mauulit. Diyos ko naman. Ay, Papa Jackson, sana ganun lang kadali. Ganun lang kadali sana. Actually, wala namang madali talaga, Nag-e-expect ba tayo na may mga bagay na may problema na mag-asawa, madali lang solusyon? Meron, kay Chico. Yung pag-iwan niya sa'yo. Sa bagay, ganun lang kadali yun. Oo, di ba? Ginanong ka lang. Pero actually, nag-effort ako, pero ayaw na niya talaga. Oo. Ang hirap. Oo, pero di ba, Ate Jessa, wag tayo mag-expect na madali ang bagay. Walang ganon, hindi nag-exist yun. Gusto mo ba? Ito Di ba, pa. parang ang hirap kasi sa atin pagka gusto natin laging madali lang ang lahat sa buhay, pag laging convenient lang eh. Siyempre, mag-effort ka nga eh. It's always easier said than done. Tama ka. Sabi mo nga kanina, di ba? Ang dali-dali kasing sabihin eh. Mas madali talagang isipin yun. Mas madaling sabihin din. Mahirap talagang gawin. Pero, mahal mo yan, di ba? Kung mahal mo yan, asawa mo yan eh. Dapat willing kang gawin. Kung kami yung asawa niyan, hindi ginawa na namin kahapon pa. Hindi naman kami yung asawa eh. Oo. Baka maging kami, Chico. Kaya lang hindi naman kasi kami. Ate ganito, Jessa, Chico, tinan mo kung mag-agree ka dito. Halimbawa ha, halimbawa kami ni Chico, we are stupid enough to tell you na hiwalayan mo na. Halimbawa lang ha. Tapos naghiwalay kayo, tapos nag-asawa ka ulit. Subukan mo yung bagong asawa mo, umuwi nila sindurin mo sa mukha, susundukin ka ulit. Pero ikaw, Papa Jackson, Bakit ako? tatanungin kita, nasabihan mo na ba kahit minsan yung asawa mo ng mga bad words? Wala na po siya eh. Wag na, iba na lang po example, si Kuya Fer na lang. Meron bang volunteer dyan?
Bakit ako eh? Kasi yun lang din naman yung sa akin. Ma'am, Jessa, you know, ganito. Every relationship has a culture. Mm, Lahat ng relasyon may kultura. mm, Alright? Kung ang kultura ninyo, di ba, nagmumurahan kayo, it becomes a way of life. Okay, disclaimer, I am not saying tama. mm. It becomes a culture. Now, how does it become a culture kay Chico? Nagiging kultura yan kasi may pumayag. Merong hindi gumawa ng paraan para tumigil. It becomes a way of life. Tama? At nagiging paulit-ulit. Okay. So, ate, bakit pa siya umuwi lagi ng madaling araw? Bakit naging kultura yan? Because, to him, okay ka lang. Correct. Di ba? Kultura niya yan eh. Na ang gagawin na lang niya para hindi ka bad trip pagdadala ng balot. Penoy. Tama? Okay, isaw sa kanto. That's the culture. Bakit ba naging kultura? Kasi ate, nobody said nothing. Wala nagsabi sa kanya, di ba, enough for him to understand that it's not supposed to be your way of life. Kaya ang payo namin sa'yo, pag naayos ito, you change the culture. Bago yung may kultura ng relasyon. May kilala kang magjowa, marami magjowa kaya Chico na kanya-kanyang kultura, di ba? When they're mad, di ba? When they're going through something, they pray together. That's a culture. It's a way of their relationship. Ay, napapahinga ako ng malalim. Baho nga eh. Sige, ano pa yung, kasi tama nga, baka sabi ni Papa Jackson, baka valid naman talaga din yung mga worries mo, yung mga kung ano man yung hesitations mo. Bukod doon, meron pa ba? I think kasalanan ko nga kasi pinayagan ko eh. Pinayagan ko na nagawin niya yon. Siguro nga nasanay siya. Nasanay. Hindi mo pinayagan, pero ate, it becomes acceptable norm eh. Di ba, Chico, di ba? Naging acceptable norm eh. May mga magjowa kaya Chico na ano. Hindi yung sa pinayagan mo na lang eh. More of, wala ka kasing ginawa para matigil. Ang galing mo dun sa part na yun. Magkaibang bagay kasi yun eh. Oo. Pinayagan mo na lang. Grabe. Wala ka lang care. No? Keber. Hindi kasi rin ako, yan pang sinasabi niya sa akin. Hindi ako sumasama sa kanila. Kasi minsan talaga naman nag-aaya siya. Kaso ako, ayaw ko kasi ng mga ganyang lakad eh. Yun isa pa din yun. Siguro kailangan ko din gawin, minsan makibanding siguro sa kanila. Hindi mo kailangan yun. Kasi yun din minsan ang sinasabi niya sa akin eh. Minsan, dapat pag inaaya kita sana, sumama ka din. Oy, sige. Hindi mo talaga. Di sige. Siguro, never mo pa siya napagbigyan dyan sa bagay na yan, no? Pinagbibigyan ko siya, pero honestly, Ayaw mo, hindi mo lang talaga treat. oo, hindi ko feel it. Yung sumasama ko, pero papilit. Siguro nararamdaman niya. Oo, di ba? Nararamdaman Oo. niya. Well, at least nag-effort ka naman, di ba? Pero ayoko nung kaya Chico, ayoko nung kasamang buwisit. At least, Oo, pero kaya hindi. nga, diba? Kaya Sino nga, ba naman pero mag-isip? okay lang na, tama nga, wag ka na nga lang sumama kasi sinubukan mo na at hindi mo nagustuhan eh, di ba? Uy, Hindi ka naman- natawag siya. Anong gagawin ko? Sagutin mo, makikinig kami. Dali, game. Sige, sige. Okay, may kita Chico. Give ingay. Hello. Ano ako magtawag yan? Okay lang. Sa'yo, Saan ka? miss mo na siya. Ang ginagawa mo? Sabi mo, miss mo na siya. May kausap lang. Saan ka? Pauwi ka na ba? Ikaw pa ang pasay ka. Nakikinig ka ng radio? Radio. Kasi parang may naririnig ako sa background mo eh. Wala, bakit naka-bluetooth ako eh? Oh. Uwi ka na. Nagugutom kasi ako. Sige, pauwi na ako. Dito? Sige ka dyan sa bahay ah. Kakain tayo? Mga sabi na rin ka ha. Anong gagawin dun? Muna tayo. Doon muna tayo? Eh, paano dito? May ano ako bukas. Meron akong... Sige. Bye. Ha? May ano? Meron kasi akong appointment bukas eh. Saan? May meeting ako. Saan? Pero sige, hapon pa naman yun eh. Meeting ng ano?
Hindi, may ka-meeting lang ako. Meron lang akong ano. Ano yung meeting? Ba't tayo masabihin? Eh, alam mo naman, business. Networking. Business saan? Hindi, meron lang kasi akong bagong inano. Mamaya, sunduin mo ba ako? Oo. Hmm. Ilari ka muna tayo. Bakit doon? Ayos ba? Inayos mo ba yung bahay doon? Pumayag ka na, huwag ka nang makulit. Inayos mo, malinis ba? Sino ba tao dyan? Ha? Sino tao dyan? Wala si mama? Wala, mag-isa lang ako. Ang ginawa mo gago? Wala akong ginawang magapo. Sabi mo, in-imagine ka. Imagine ka. Ibigat ba dyan? Ha? Ibigat? Ano na? Ibigat pa dyan? Oo, bumili ako kanina. Sabi mo, pala, ito kain mo na. Di, Sabi mo, may pala, ito kain mo na. ba't hindi ka na, makinig ka, di ba favorite mo si ano? Makinig ka doon sa Energy. Bakit? Basta makinig ka lang. Maglambing ka na, nag-shave ka. Ang gusto ko eh, Hindi, try mo lang, tanggalin mo lang, makinig ka lang doon sa Energy. Sige na. Di ba favorite mo naman si Ikaw, Papa number Jaco? 1 na sila. Sabi mo, bakit? Basta makinig ka lang, sige na. ang lambing nyo. Parang may kinamot siya doon. Sabi mo pag, na. Di pa ako na Bluetooth yung radyo. Mag-off tayo eh. Paano? Nakalimutin ko na naman ulit. Ay, hindi mo siya pwedeng i-tune in sa radio? Oo. Ang sayang. Sabi mo, on air ako ngayon, dali. On air ako ngayon kay Papa Jackson. Dali. No? Oo nga. Hindi. Pagkausap na kami ni Papa Jackson ngayon, tsaka ni Kuya Chico, si Babsi. Sabi mo pag nakaano ka na, ano ba ingay? O, DJ na rin siya. Kasi ibig sabihin, binuksan yung radyo. Oo nga. Ano? Binuksan na, nakikinig na, nag-feedback na eh. Oo, ito na nga. Yes! Anong pangalan ni Mister? Oy, Babsi, naseramunan ko na to. Uy, ano daw, may pasahero daw siya. Pero huwag mo na ulit yung ginawa mo, kundi hahalikan ka sa may kaliwang ano. Mama, Jessa, ngayon ang gusto namin marinig, ang pangako mo kay Mister. Ano? You know, again, he will apologize soon enough to you. I'm sure he will take time. Sa tono ng pag-uusap niya, malambing ang mister mo. Alright? Sorry ako lalaki ako kay Chico. Di ba? Mabasa mo sa galawan eh. But nonetheless, ate, maliwanag na mali ang ginawa niya. I'm sure someday, di ba, darating yung panahon na magagawa rin niyang maabswelto sa ginawa niyang kasalanan. But right now, what we're interested at is, ano ang promise mo sa kanya? Anong commitment mo? Lakasan mo. Nakikinig yung mga pasahero. Speak louder. I will spend more time with him. Tapos I will try to learn how Des. to cook. Sabi mo sa kanya, Di, Babsi, Babsi. Kasama na ako pag inaaya mo ko. Tsaka, sabi ni Papa Jack, ipagluto daw kita kahit sobrang asim Papa ng Jackson? nilaga. Papa Jackson. Maasim yung nilaga. Hindi nga marunong mag... Uy. nandiyan pa ba siya? Oo. Hoy, kinilig! Ate! Alam mo ba, ang galing Papa Jackson si Ate Jessa. Nung tumawag si Kuya, nagbago bigla, di ba? Parang may switch. Kunyari lang na ayaw na niya. At ito yung kanina pa namin hinahanap. Kaya mo naman pala. Ganyan ka naman pala, di ba? Kasi kanina parang you sound like, di ba, ang taas nung ego mo din, di ba? Pero kaya mo naman pala eh. Kaya mo naman pala maglambing. Kaya mo naman palang, kahit paano, di ba, ibababawi sarili mo, di ba? At yun yung importante kasi, di ba? Yung willingness to change, something para may magbago. And I believe, tama nga. Ngayon, naniniwala ako, Papa Jackson, na mababalikan sila. Oo. Magabalikan. Sa media ka nga sila mamaya. Kanina medyo doubtful pa ako, pero ngayon, okay, sige, tama nga, magbabalikan ito. At saka,
Mag-make love sila sa pedicab mamaya. Grabe. At Ay, least, di ba? saka- Ang ganda nung ang ganda nung yung mga sinabi mo. Di ba? It takes so much courage para gawin tong bagay na to eh. Tapos naririnig ka pa ng mga tao hindi mo naman kilala. Di ba? At alam ko nararamdaman namin, ito talaga galing sa puso at panindigan mo na lang, Ate Jessa. Diba? Carry yan. Pack na pack yan. No? At least, di ba nagbigay kasi ako ng sign kasi buong araw hindi talaga ako nagparamdam, hindi rin siya nagparamdam. Sabi ko, pag hindi siya tumawag ngayong araw na to hanggang bukas na magising ako, wala na. Tumawag. Oo. Kasi talaga, nahirapan ako mag-decide so humihingi na lang ako ng sign. Yung mga humingi po ng sign ha, mga siraulo po kayo ha. Matatangahan ako sa inyo para lang alam nyo. Pero alam mo yung mga signs na yan, kahit naman mag-exist yan, wala naman din yung magagawa kung wala ka tayong gagawin, di ba? Kung wala kang willingness na mag-effort at mahirapan para maayos yung problema, ala din yung mga sign na yun. Naniwala sa mga sign. Pero di ba, huwag ka mag-alala, Ate Jessa. Ako, kung kanina medyo hindi ako, sorry na, kung medyo hindi ako naniniwala na kaya mong mag-effort, kaya mong magbago, ngayon, hindi na. Alam ko na. Mas nakilala ka na namin. Meron ka palang ganyang side. Kasi kanina, di ba, parang feeling ko kausap ka namin, pero gusto mo iparamdam na you have a very strong personality and all. Di ba? Na ayaw mo na talaga. Pero kabaliktaran niya ng naramdaman namin ngayon nung nagma-message ka na sa kanya. Di ba? You want him really bad. At mag-a-adjust ka, di ba? Mag-e-effort ka. Because you have that willingness. Then, wala na. I guess wala nang problema ngayon. Kayo na ulit. Ibalikan na kayo. Congratulations, Ate Jessa. For me, it's a yes. Bye. Jessa! Sige na, mag-shower ka na dun. Di wala ka lang biro, makikita kayo eh. Jessa, staying in love, staying together is hard work. Kung mag-message ka daw sa asawa ko, makinig pa siya. You have to have, makinig ka. Di ba kayong dalawa, ha? Okay, mga Babsy. Falling in love, staying together is hard work. You have to be willing to put in the extra Juice. Extra labor, extra mile, di ba? May chiko sa... Correct. Di ba? You are supposed to be willing to go the extra mile. Correct. Kasi pag hindi mo gusto yan, pag hindi ka willing, ate, walang mangyayari. You know, love can make a lot of promises. Love can make us, can come up with a lot of good promises ate. But good promises does not really matter or do not really matter. Diba? What matters the most is what do you do kapag dumating yung panahon that you have all the reasons to live and yet you choose to stay. Alam mo ate, yung sinasabi ko na pag gumising ako bukas, kaya wala na talaga, wag mo na ulitin yan ng katangahan yan ha. Ganun lang ba katumbas ng 8 taon nyo, sign? Sampalin kaya kita. Sign? Wow, matutublihan ako. You've been together ate, you've been together for 8 years and then i-depende mo sa sign? Anong kagagahan meron ka? Kaya sabi ko na, natangahan ako sa mga sign na yan. Diba, look at the past 8 years. Diba, you've been through ups and down. Yeah. Ito pa tanong ko sa'yo ate. Sa nakalipas na 8 taon, were you able to give your husband your best version? Oo. O, totoo? Hindi ka nakapagluto ng madalas eh. Best version mo yan? Is that all that you can do? Because if you tell us na yan na yung best version mo, you stop doing anything more. So, di ba maliwanag, you can still do more, di ba? Okay, try to do more. Alright? Tansya ka na ha. So, mamaya pag-uwi niya, sampalin mo na isa, tapos salikan mo sa kwan. Tapos kayo, nakikinig pa siya. sir, Babsi, papagantiin mo na. Tapos mag-kiss na kayo. Tapos punta kayo sa Villarica, tapos mga pedicab na nakapark doon, narentahan ko na yun para sa inyo yun. Pedicab. Kailangan i-mention yung pangalan ng Nang? sa'yo. Sinabi ko. Kayo nagsabi. Narinig ko lang Villarica. Kala ko nga pawn shop. Mahal mo siya? Oo naman. Pakisabi naman Si Babsi. Kamal. Anong
kamal-kamal? Eh, di ba sabi mo, meron tayong sariling culture kung paano natin pinaparamdam yung pagmamahal yun kasi ang naman pala eh. Ikaw Oo. Papa Jackson, sinasabihan ko nga to eh. Huwag ka mag-alala, no? Sorry. Sabihan ko to lalo. Basta ganun, kamal-kamal, yakap-yakap, ayun na yun. Ay, alam mo yung kamal-kamal. Ano yan? Medyo naughty yan sa kanila. Hindi naughty yun. O, di sa kanila ni kay Chico, Okay nagkakamal. lang, oo. Kamal-kamal daw sa kamalig daw. Anyways, Jessa, thank you for calling the show. Ah, thank you rin Congrats Ate Jessa, ha? Sige na. Nod na kayo ng Infinity Wars, ha? Ayaw ko. Sumabay sila ka, nag-Infinity Wars sila eh. Sa barangay nga lang nangyari. Salamat sa pagtawag. Thank you sa inyong dalawa. ha. Bye-bye. It was nice talking to you. Bye. Salamat po. Oo. Diba, no? Isa na naman babae na sermon ako kay Chico. Pero nakakatuwa lang yung mga nangyari, di ba? Oo, di ba? Kasi kanina talaga, siguro ba to si ate? May mga ganyan eh, no? Antigas ka usap. Pero, Sinakuha mo na yun. oo. Ayoko na, sabi ko, suko na ako, ayoko na. Pero, tumawag. Tumawag si kuya, tapos biglang lumabas yung other side niya na, lolo, ito ko. Kala ko ba ayaw mo na? Diba talaga? Tsaka si kuya yung ano niya, pagkakahilaw niya na parang wala nangyari. Tsaka alam mo, tama ka, no? Kasi, probably may mga nagdi-disagree na, sabi ni Papa Jackson, sweet daw eh. Matapang lang talaga yung dating. Diba? Medyo brusco lang talaga yung dating. Pero, if you come to think of it, yung mga tinatanong niya, di ba, kumain ka na ba? Di ba? Sino kasama mo dyan, nagnawa maghapon. Medyo iba lang ng paraan niya, pero He is interested, sweet, di ba? Sa ano nangyari sa maghapon Correct. mo. At ikaw, uwi na yung pinsan ko si Kathleen, no? Uwi na? ingat! Di ba, totoo naman eh. Ako, wala. Basta, tama yun, Nino. Tama ka dun sa sinabi mo yung mga sign. Kasi syempre, marami ang matatama. Marami mga ganyan eh. At kadalasan sila ate mong girl yan. Humihingi ng sign. Ba't ka kailangan humingi ng sign kung pwede ka namang may gawin, di ba? Kung pwede ka namang mag-effort na lang kaysa mag-antay sa sign. Ano kung hindi dumating yung sign? Ikaw ang mag-sign yun. Pag hindi umulan, hindi na ako bate. Ganun pa naman yung mga sign na yan. No? Yung talaga ba? Summer eh. Pangkatangahan. Ako never ako niwala sa mga sign. Sorry mga pangga. Di ba? Nang tatangahan ako sa mga ganyan. Hindi, Sign mo. siguro, pwedeng nangyari na humingi ka ng sign, but then, nag-effort ka. Yun yun. Di ba? Nag-effort ka. Baka mo Kaya na-effort. naging okay. Siguro dahil nagkataon, yung sign ay lumabas, nangyari, nagkaroon ka ng lakas ng loob na nabuhayan ka na, ay, ito rin yung sign. So gagawin ko to. O, edi naging okay kayo. Pero try mo magkaroon ng sign, tapos wala ka namang ginawa. Kung meron ka kailangan gawin, wala rin yan. Ganga rin yan. Sign. Di ba? Kaya ako naniniwala ko ang pinakamagandang sign ay yung willingness mo talaga na kumilos. Kasi yan yung mahirap eh. Di ba? Yun yung sign. Wala. Minsan kasi nakakatamad talaga kumilos. Ano naman yan, bro? Lalo na kung effort ka lang ng effort, lalo naman, di ba? Yes! Sorry na. Ako talaga yung huguterong DJ, hindi talaga si Jimbo yan. Ako talaga yan. Ay nako. Pero nakakatuwa lang, at least no, alam nating may maaayos na love story ngayon. May naayos na actually. Ang isa pala Naayos. naman medyo ko nararamdaman ko okay sila eh. Oh, wala ako, to be honest, yung una pa lang sabi ko, ay nako. Siguro kung hindi ko lang narinig. Alam mo kung bakit? I'm sure a lot of girls would agree. Ang babae kasi papigil sila eh. Yung mga tipong ayoko na, they don't really mean that. And kayo mga lalaki, matuto kayo magbasa between the lines ha. When girls say, di ba, say ano, ayoko na. Ang madalas Totoo ang ba? kahulugan yan, pilitin mo ako, pigilan mo ako. Ganun eh. Sige, mag-apply mo na ng Gayon, kanta. gayon. Oo. Sige. Pangga, we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.